Sa mapagpalang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Welcome po muli sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. Today po ay December 3, 2024 at ang ating pong pagnilayan po ang ating ebanghelyo sa darating na linggo na kung saan ang second Sunday of Advent po. So, ang aming po mga kapatid na nasa Facebook, welcome din po sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. At ganon din po, syempre, sa ating pong mga kasama dito po sa loob ng Zoom. At we are so glad to have you here with us po, especially po sa mga makakatulong po sa ating ngayong pong gabi na sila po ay lahat taga Santissimo Rosario Parish po, dyan po sa UST po. Ngayon po, tayo po ay magsisimula sa ating summary of the last week's reflection. Dapat po yung magbibigay po ng summary ay iba bukod po sa akin, pero dahil busy po siya, inaatasan po ako ulit. Po ang nagbigay ng reflection last week, so ako magbibigay ngayon ng summary. Dalawang salita lang po. Ang sinabi po natin last week na tungkol po sa unang pong linggo ng Adbyento na baka nakakatakot po tayo sa mga sinasabi po ni Jesus na mga senyales o mga sign. Sabi po natin po na sa Griego, ang salitang signs is semeia, and it's very similar with the word seed. No, minsan ang mga signs ng Panginoon, hindi po lahat nakakakita at hindi po yan mabilis po matuklasan natin. Ang mga signs ng Panginoon ay lumalaki, pero kailangan po makita muna sa maliit. So kailangan po natin maging handa kasi hindi po natin alam kung saan at kung paano ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa araw-araw. Kaya kailangan tayo maging attentive. Kaya sabi po ng Panginoon na huwag po tayong magiging drowsy, no, sa mga abala sa buhay. Ganon din po mga kapatid, ang isa sa mga recommendations, especially po sa panahon ng Adviento, paano po nating alagaan ang ating puntahanan para anyahan po natin si Jesus na pasukin siya sa ating mga buhay, no? Hindi po lamang po sa mga magarbo na bagay, sa mga regalo, sa mga physical o material things, no? Lalong-lalo na po sa sakramento ng kumpisal. So sa panahon ng Adbyento, nagbibigay po tayo ng diin sa ating pong sariling konsensya, sa ating pong sariling buhay, kung paano po natin isinasabuhay ang pananampalataya natin kay Hesu Kristo, ang pagmamahal natin sa simbahan, at lahat ng mga bagay na meron pong relation with Jesus. Kasi minsan, no, marami pong tao ay ngayon, ah, busy po buying gifts, buying things, no? Pero ang kailangan po nating ihahanda ay ang ating puso para dumating si Jesus sa buhay natin at sa pamilya natin. So ngayon mga kapatid, with this, I end my short summary kasi maganda na ang ating pong bigyan pong ng panahon at pagkakataon sa panibagong pong mga pagninilay. At ngayon po ang maglilid po sa atin sa opening prayer ay si Sister Plesilda Fabia po. Bessie Fabia po from UST. Magandang gabi po sa lahat. Ah, Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na makapagtipon-tipon muli kami para pag-aralan at pagnilayan ang iyong banal na salita. Buksan mo po ang aming isip, puso at diwa at tanggalin ang anumang balakid upang matanggap namin ng malinaw at buong buo ang iyong mensahe at maiayos namin ang aming buhay alinsunod sa iyong kalooban. Samahan at gabayan mo kami, Panginoon. Amen.
Our Lady of the Bible, pray for us. Pray Sa for ngalan ng us. Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming po salamat, Sister Bessie. Ngayon po ating magpapatuloy sa panalangin po natin sa pamagitan ng paghingi ng biyaya at gabay ng Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon po ating mapakinggan ang banal na ebanghelyo na babasahin po sa atin ni Sister Getsemani Laglieva. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Ituneria at Traconiti, at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Anyas at Caifás ang mga pinakapinunong pari ng mga Hudyo,
Si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Pinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan. Siya'y nangaral, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at pag magpabautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang liko-liko at patag ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Sister Getsemani. Ngayon tayo po ay magnilay sa isang sandali ng katahimikan, ating papakinggan ang isang awitin.
Ngayon po ating papakinggan ang ating pong mga sharers po. Ang una pong mag-share po sa ating ay si Sister Noemi Dantes po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi Magandang po ay pagninilayan natin ang Ebanghelyo mula kay San Lucas, Kabanata 3, Kapitulo 1 hanggang 6. Ito po ay nagpapakilala kay Juan Bautista bilang tagapagbalita ng mensahe ng pagsisisi at paghahanda po sa pagdating ng Panginoon. Ang kanyang buhay at misyon ay nagtuturo po sa atin ng mas malalim na aral tungkol sa pagtugon sa panawagan ng Diyos sa ating sariling buhay. Sa ebanghelyo pong ito, nakikita natin si Juan Bautista bilang boses sa ilang na humihimok sa mga tao na ihanda ang kanilang mga puso para sa Panginoon. Ang kanyang mensahe po ay malinaw, magsisi at ayusin ang landas ng Diyos sa ating buhay. Ang pagtuwid sa daan ay maaaring mga hulugan ng pagsusuri sa ating puso at pamumuhay. Mayroon bang mga bagay na kailangang baguhin o iwasto? May mga bagay ba sa ating buhay na nagiging hadlang upang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos? Bilang isa po sa mga sharer po ngayong gabi, maihantulad natin ang ating misyon kay Juan Bautista. Tayo rin po ay tinatawag upang maging boses sa ilang, ang magbahagi ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Ang tanong, paano natin maihahanda ang puso ng iba para sa Panginoon kung ang ating sariling puso ay hindi pa handa? Ang paanyaya po sa atin ngayon ay magkaroon ng mas malalim na pagsisisi, pagbabago at pagbabalik loob po sa Diyos. Sa pamamagitan po ng ating halimbawa, maipapakita po natin sa iba ang landas na patungo po sa ating Panginoon. Sa ating pong pang-araw-araw na buhay, maaring ang pagiging responsable sa ating trabaho, pakikitungo po sa ating pamilya, at pagiging tapat sa ating mga tungkulin ay simpleng paraan po ng pagpapakita po ng landas ng Diyos. Bilang ako po na isang kawani ng gobyerno at officer in charge ng mga utilities at security personnel sa aming eskwelahan, sa akin pong trabaho, ang aking papel ay hindi lamang po limitado sa gawain po ng opisina. Ang maayos at makataong pakikitungo po sa utility at security personnel halimbawa ay isang konkretong paraan ng paglalakad sa tuwid na landas na itinuturo po ni Juan Bautista. Kaya po mga kapatid, ang panawagan po ni Juan Bautista ay hindi lamang po ihanda ang ating sarili, kundi upang tulungan din natin ang iba na makilala po ang Panginoon. Ang bawat mabuting gawa, maliit man o malaki, ay isang hakbang patungo sa paghahanda ng landas ng Diyos. Nawa po ay maging bukas ang ating puso sa paanyayang ito at maisabuhay po natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po. Thank you very much po, Sister Noemi. Apo. At ngayon, magpo-proceed po tayo kay Sister Jennifer Cabales po. Magandang gabi po, sister, at sa lahat po. Ngayon, ating pagninilayan ang Ebanghelyo mula sa Lucas chapter 3, 1-6, kung saan pinapaalala sa atin ang panawagan ni Juan Bautista na maghanda para sa pagdating ng Panginoon. Ang mensaheng ito ay may malalim na kahulugan, hindi lamang sa kanyang panahon, kundi pati rin sa atin ngayon. So sa ating pagbabahagi, tanungin natin ang ating sarili. Paano tayo naghahanda para sa Diyos at sa ating pang-araw-araw sa buhay? Si Juan Bautista ay isang simpleng tao, disipulo, katulad natin na sumusunod kay Kristo. Ngunit meron siyang matapang na panawagan. Sinasabi niya, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, ituwid ninyo ang kanyang mga landas. Ang mensahe ng pagsisisi at pagbabagong loob
ay isang paanyaya para sa ating lahat. Maraming beses, maaring abala tayo sa ating mga gawain. So, kung ikaw ay isang nanay sa tahanan, guro, o trabahante sa gobyerno, o basta kung ano mang gawain mo sa pang-araw-araw, o nalulunod sa ating mga alalahanin. So sa ating pagiging abala, sa gitna ng ating pagiging abala, ang tanong ay, ang puso ba natin ay handang tanggapin si Kristo sa buhay natin? Kung tayo ay hahango ng inspirasyon sa buhay ni Juan Bautista, makikita natin na hindi mahalaga kung nasaan tayo o anong posisyon ang ating kinalalagyan. Ang mahalaga ay ang ating kahandaan at tayo ay maging isang instrumento ng Diyos. So bilang isang tagapagpamahagi ng salita, tinatawag din tayo na maging tinig ng pagpapamahayag sa kabutihan ng Diyos. So sa personal nating buhay, maaaring tayong maglaan ng oras para suriin ang ating mga relasyon sa pamilya, sa ating kaibigan, at sa ating kapwa-tao. At ang tanong ay, may mga bagay ba tayong kailangan ayusin? May pagkakataon bang naging hadlang tayo sa kabutihan ng iba? So tulad ng pananawagan ni Juan, hinihimok tayo ng Diyos na linisin ng ating landas. At paano natin sisimulan ito? Simulan natin ito sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagkikilala sa ating kahinaan, at pagbabalik loob sa Kanya. So, like for example, para sa ating mga kaibigan na nangangailangan ng tulong, ang simpleng pag-abot ng suporta, so pwedeng financial, moral support, ay isang paraan ng pagpapakita ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Like ang malasakit, pakikinig, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, tulad ng ginagawa natin ngayon. At ay mga konkretong paraan ng pagtulong sa iba upang makita ang liwanag ng Panginoon sa kanilang buhay. So, mga kapatid, ang mensahe ng Ebanghelyo na ito ay malinaw. Tayo ay tinatawag na maging handa, magbago, at magdala ng liwanag sa ating kapwa. So sa simpleng paraan ng ating pamumuhay, tayo ay nagiging katuwang ni Juan Bautista sa paghahanda ng daraanan ng Panginoon. So timely, malapit na ang Pasko. So pag sinabing Pasko, it's time for giving, time for forgiving, and reconciliation, and yung magkakaisang pamilya. So naway maging inspirasyon tayo sa atin ang Ebanghilyong ito upang mas lalo nating makilala at mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pong dalawa. Ngayon tayo magpapatuloy po sa ating pong sa exposition po ng ating pong director, si Father Adonis Saclolo po. Good evening po, Father. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga Bible Apostles, coordinators, yung mga kapatid natin na nakikisama sa atin tuwing Martes dito sa Biblical Spirituality Weekly, yung mga nandito sa Zoom at yung mga nasa Facebook Live. No? Alam ko medyo busy ang mga tao ngayon, pero katulad nga nung sharing kanina, no? Bagamat busy tayo, palaging binibigyan ng puwang ang salita ng Diyos. No? Salamat din po sa mga Ministry and Biblical Apostolate natin sa UST, no, sa Holy Rosary Parish, no, sa kanilang paglilid sa atin ngayon, no, sa mga ginagawa natin sa araw na ito. Napakaganda yung naisipan ng ating mga coordinators na every Tuesday ay magkakaroon tayo ng isang parish, no, na magiging host, no, para sa lahat ng ginagawa sa Biblical Spirituality Weekly, no. Ngayon po ay nasa ikalawang linggo tayo ng Adbyento at napakaganda nga nitong ating salitang pinagninilayan. No? Kung mapapansin natin, ang unang mga versikulo nitong chapter o itong ikatlong kabanata ni San Lucas ay inilatag
no, ng ebanghelista yung historical context. No? Sabi rito, 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Mahalaga ito historically sa kasaysayan, no? Pagkat alam natin si Herod the Great, no? Nung namatay siya, hinati niya yung kaharian sa 3 mga anak niya, no? Sa Judea si Archelaus, sa Galilea si Herodes, yung binanggit dito, no? At yung bandang norte pa ay si Felipe. No, pero si Archelaus ay hindi nagustuhan ng sambayanan, kaya pinalitan siya, no, ng Imperyo Romano at naglagay ng mga gobernador. At itong ang panahon na ito, si Poncio Pilato ang gobernador o procurator, no? At mahalaga ito dahil makikita natin na ang kasaysayang ito ay kasaysayan ng tao o kasaysayang nililikha ng tao. Na merong kasaysayan ng daigdig. Meron tayong kasaysayan ng bawat isa ay may kasaysayan, no, na merong mga date, no, may buwan, may taon, may mga araw, may oras. No, pero pagkatapos nito, biglang pumasok kung mapapansin natin yung kasaysayan ng kaligtasan, no? Ang ibig sabihin, sa isang level ay merong kasaysayan ng tao, pero sa isang level din ay yung kasaysayan na ginagawa ng Diyos. Kaya nga sinundan dito, no, nang sina Anas at Caiphas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang at ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. At mahalaga ito. Ibig sabihin, ang bawat nilalang ay may 2 kasaysayan. Isang kasaysayan na kasaysayan ng mundo o yung tinatawag nating secular history, pwede nating bilangin sa mga taon, mga buwan, mga araw, mga oras, yung mga marking events, no, yung mga tinatawag nating turning point ng kasaysayan natin ay pwedeng nandun. Ngunit kulang ang kasaysayan kung walang kasaysayan ng Diyos. O pwede nating sabihin, hindi mauunawaan ng tao ang kasaysayan kung hindi ito babasahin sa kasaysayan na nililikha ng Diyos. Simpleng paraan, halimbawa, kung tayo sa buhay natin, titignan natin yung buhay natin, ilang taon na ba tayo? 20 anyos, 30 anyos, 40 anyos, 50, 60, 70, 80. Kung titignan natin itong mga taon ng buhay natin sa makamundong kasaysayan lang, maaari nating isipin na nagkataon lang yung mga nangyari sa ating buhay. Random. No, parang coincidences lang lahat. Kung kasaysayan lang ng tao ang titignan. Pero ang maganda, kung yung kasaysayan natin ay titignan natin sa liwanag ng kasaysayan ng pagliligtas na ginagawa ng Diyos. Mabibigyang liwanag ang lahat ng nangyari sa ating buhay. Kasi ang problema ng tao, hindi natin naunawaan yung mga nangyari noon pa hanggang ngayon nagdadala ng sakit sa ating kalooban, hanggang ngayon ay nakakulong pa tayo sa galit, o kaya naman ay yung isang pangyayari sa ating buhay nung bata pa tayo, parang ayun ay nagbibigay definisyon sa buong kasaysayan ng buhay natin. Halimbawa, nagkamali tayo nung bata tayo, parang yung isang pagkakataon na yun, ayun na yung nag-define ng buong buhay natin, ng buong pagkatao natin. Ito ang panganib kung ang kasaysayan natin ay babasahin lang bilang kasaysayan ng mundo. Pero kapag binasa natin ang kasaysayan natin sa kasaysayan ng pagliligtas na ginawa ng Diyos, kahit yung mga parabang o tila bang pangit na nangyari noon, kapag nabigyan ng liwanag ng salita ng Diyos, makikita natin kung ano yung dahilan ng Diyos kung bakit niya hinayaang mangyari yun. At yung mga taong naliwanagan talaga ng salita ng Diyos, sasabihin talaga sa sarili na, kaya pala nangyari yun noong bata pa ako, kaya pala ganun yung kasaysayan ng buhay namin dahil may dahilan ng Diyos. Dahil kailangan ko yung pagkakataon na yun, yung sitwasyon na yun, upang bigyan ako ng katangian o katauhan kung sino ako ngayon. At ito palagi ang sinasabi ng simbahan, no?
to read our history in the light of God's history of salvation. Ang ibig sabihin, hindi lang kasaysayan na ginawa ng tao na basta nangyari lang. No? Ang kasaysayan natin ay kasaysayan ng kaligtasan. Yung history of salvation ay hindi natapos dito sa Biblia. Ang history of salvation ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Kaya nga, makikita natin na ang Diyos mismo ang pumasok sa kasaysayan ng tao. Sa buong Biblia, makikita natin na paulit-ulit na nakialam ang Diyos sa kasaysayan ng tao. Ang ibig sabihin, ayaw tayong hayaan ng Diyos na mabuhay lang sa mga sarili nating istorya. Pwede nating sabihin sa sarili nating mga drama sa buhay. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na ganun ang mangyari sa atin. Kasi kung ganun ang kasaysayan ng buhay, para bang walang direksyon. No, parang isang pelikula na walang patutunguhan. Pero kapag pumasok ang Diyos sa kasaysayan ng tao, katulad ng nangyari sa ebanghelyong ito, makikita natin may patutunguhan ang lahat. No? At kaya nga anong sinabi rito? Binigyan ng salita ng Diyos si Juan Bautista. No? Ang ibig sabihin, yung salita ay inilagay sa bibig ni Juan Bautista. At sabi roon, nagsimula na siyang mangaral, nilibot niya ang buong mga lupain, no? Sa magkabilang panig ng Hordan, no? At nagpahayag siya. At ito yung maganda nga yung sharing kanina, ito yung mission natin, no? Mga Bible apostles, Bible coordinators, no? Nasa kasaysayan ng buhay natin ay nakikipag-usap ang Diyos. At sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay natin na binigyan ng liwanag ng Diyos at dahil sa ating pananampalataya, ganun din sa karanasan natin sa pag-ibig at kapatawaran ng Diyos, nagkakaroon tayo ng salita sa ating bibig. At pwede nga talaga tayong pumunta sa mga bahay-bahay, sa parokya natin, o kahit sa trabaho, sa loob ng tahanan, para magpahayag ng salita. No? Ang isang propeta, dahil si San Juan Bautista ay propeta, kung maaalala natin yung Benedictus, yung pagpupuri ni Zacarias, pagkatapos niyang mapipi ay nagsalita siya, sabi niya nung sanggol pa lang si Juan Bautista, "You, my child, shall be called the prophet of the Most High." Ikaw ay propeta, no, na galing sa kataas-taasan, sa kadakilaan ng langit. At ang propeta, pag binasa natin yung mga aklat ng propeta, wala naman talaga silang sariling salita. Ang lahat ng sinasabi nila ay salita ng Diyos. At ito yung mission natin. Di ba? Pag makikita natin yung prophetic formula, "Thus says the Lord." No? Pag magsasalita yung propeta, ayun palagi yung sinasabi nila, ito ang sinasabi ng Panginoon. Pinapagamit nila yung kanilang bibig, yung kanilang katawan para ipahayag ang salita ng Diyos. At ito si Juan Bautista at ito rin yung panawagan sa atin. Kaya nga ang unang pangangaral ni Juan Bautista ay pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Kaya sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Itong salitang magbalik loob, magsisi, sa Hebreyo ito ay shub. Shub. Sa Greek, ito ay metanoia. Yung metanoia, ang literal na kahulugan nito is to turn around. No? Kung nakaharap ka sa west, mag-turn around ka, haharap ka sa east. No? Parang 180, no? degrees turn around. Pero, ang problema sa salitang metanoia, parang umikot ka lang. Nag-iba lang yung pananaw mo, pero parang kulang. No? Kasi nandun ka pa rin sa lugar mo. Maganda yung salitang Hebreyo, yung shub. Kasi yung shub, ang literal na kahulugan nito sa Hebreyo, sa salitang Hebreyo, is to return. Return. Maglakbay ka pabalik. At maganda ito. Sapagkat pagkatapos ng metanoia, iba yung pananaw, mula sa dilim, nagkaroon ng liwanag, kailangan may gawin daw ang tao. Magbalik o maglakad pabalik. At sa mga ebanghelyo, ang talagang malinaw na nagka-capture netong salitang metanoia at shub ay yung prodigal son. 'Di ba? Nung siya ay gutom na, kahit yung pagkain ng baboy ay ayaw ibigay sa kanya, nagbago siya ng perspektibo. May nagising sa kanya, sabi niya, sa bahay nga ng ama ko, kahit mga alipin ay kumakain ng maayos. Kaya babalik ako. Ayun yung metanoia niya. Pero hindi siya huminto sa metanoia. Hindi siya huminto sa pag-iisip lang. Nagdesisyon siyang maglakad pabalik. At ito yung mahalaga.
Kaya nga maganda sa lahat ng mga parokya, sana samantalahin natin mga kapatid, no? Sa yung mga Advent Advent confessions o kumpisalang bayan natin, samantalahin natin. Kasi isang paraan, no, ng pagbabalik loob sa Diyos ay yung pagpasok sa sakramento ng kumpisal. Ayun ang magbibigay lakas sa atin, no? Kaya nga sabi rito, si Juan Bautista ay umikot sa buong Jordan. At maganda yung salitang Jordan, ha? Yung Jordan sa Hebreo ito ay Yarden. Yung Yarden nanggaling sa salitang yarad. Alam niyo ba yung salitang yarad ay verb, no, to go down, bumaba, no? At napakaganda nitong panawagan ng pagbabalik loob. Ang bawat pagbabalik loob ay may kasamang kababaan ng loob. Mahirap magkumpisal ng ating mga kasalanan kung hindi mababa ang ating loob. Kaya nga, ang unang hakbang ng pagsisisi at pagbabalik loob ay tanggapin natin na nagkamali tayo. Nagkasala tayo at kailangan natin ng Diyos, no? Kaya nga, pagkatapos nito, sinabi rito na ito yung tinig na sumisigaw sa ilang. Kasi yung quotation dito na galing kay Propeta Isaias, ito yung sa chapter 40 ni Prophet Isaiah. At sabi ng mga scholar, ito yung second Isaiah. Sa aklat ni Propeta Isaias, meron 3 propetang sumulat. Yung chapters 1 to 39, siya yung first Isaiah. Yung chapter 40 hanggang 55, ito yung second Isaiah. At itong propesiya na ito yung propesiya noong sila ay pabalik na mula sa Babylonia. Dahil alam natin sa kasalanan ng bayang Israel na i-exile sila, natapon sila sa Babylonia. Kaya yung Isaiah chapter 40, Isaiah chapter 40, ito yung tinatawag na Book of Consolation. Babalik na sila. At mahalaga sapagkat itong tinig sa ilang ay isang tinig ng nagbubukas ng daan, no? Kung maalala natin, ang desert o ang ilang ay mahalaga sa kasaysayan ng bayang Israel. Bago pumasok sa lupang pangako ang bayang Israel, kailangan silang dumaan sa disyerto. Pag galing sila sa Babylonia, pabalik sa lupang pangako, kailangan nilang dumaan sa disyerto. Kaya nga ang propeta ay sumisigaw sa disyerto. At ano ba ang ibig sabihin ng disyerto? Ang disyerto ay isang lugar o isang kalagayan na hindi mabubuhay ang tao. Pero mabubuhay ang tao sa disyerto kung kasama niya ang Diyos. At ito ang kasaysayan ng bayang Israel. Kaya nga, ang sigaw ng propeta sa ilang ay para sa atin ding lahat. No, kasi maaring ang buhay natin ay parang ilang, no? Alam natin ilang tuyo, mainit, no? Hindi mo alam ang direksyon kasi puro buhangin, hindi mo alam kung ano ang susundan. At maaring ito ang buhay ng maraming tao ngayon. Pero ang ilang ay pwedeng maging magandang karanasan kung kasama ang Diyos. Dahil alam natin palagi ang ilang is to purify. To purify and to prepare. Ito yung nangyari. Dinalisay ang bayang Israel sa ilang at inihanda sila sa pagpasok sa lupang pangako. Kaya nga sa tuwing may darating na disyerto sa ating buhay, yung para bang tuyong-tuyo, parang nasusunog ka, natutupok ka sa paglalakbay, na parang mahirap ang bawat hakbang. Kung dumadaan ito sa buhay natin, isa ang ibig sabihin nito. Dinadalisay tayo ng Diyos at inihahanda tayo sa isang bagong kalagayan, no? At ito yung nangyari. Kaya nga, ano ang isinigaw nitong propeta sa ilang, no? At maganda nga yung mga sharing kanina. Sabi rito, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. At alam natin na ang daraanan ay hindi pwedeng daanan kung maraming nakaharang, kung maraming balakid, no? Mahirap dumaan talaga dyan. So isang paraan para maihanda ang daraanan ng Panginoon ay tanggalin yung mga balakid. At ngayon ay panahon ng Adbyento. At ang Panginoon ay darating. Kaya nga, kailangan nating tignan, katulad ng paanyaya ng mga nagbahagi, ano ba yung balakid para makapasok ang Diyos sa buhay ko? Ano yung nagiging balakid? At mahalagang pag-isipan na ito. At ano yung humaharang, ano yung humahadlang? No, para ang Panginoon ay pumasok sa buhay ko. At kapag nakita natin yung balakid, kailangan nating alisin ito.
No? Ito yung paghahanda, no? At tayo yung magsasabi, no? Ano ba yung balakid talaga para sa akin? Minsan ako, karanasan ko, kasi kami mga pare, meron kaming tinatawag na breviary. Yung breviary, 7 beses namin dinadasal yun sa isang araw. Maliban pa yung rosaryo, yung misa, na basta kailangan namin dasalin yung breviary 7 times a day. Pagka pumalya kami ng kahit isang panalangin doon, mortal sin sa amin. Kasi nung inordain kami, nangako kami to pray the prayer of the church. Minsan sa akin sariling karanasan, minsan talagang hindi ko nadadasal ko naman, pero hindi ko nadadasal sa oras. Halimbawa, midday prayer, dapat mga 12 to 1 yan. Minsan, lampas na ron sa oras, ano yung nagiging hadlang? Iniisip ko, ano ba yung nagiging hadlang? Ano ba yung inuuna ko na ibang bagay para kaya hindi nagyayari yung pakikipagtagpo ko sa Diyos sa panalangin. At tayo yung magsasabi, no? Kung ano yung mga hadlang na kailangang alisin. Sabi pa rito, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran, no? At mahalaga ito, no? Ano ba yung landas, no? Sa disyerto, mahirap maglakad diyan, no? Dahil ang kadalasan daw na mga nakahadlang sa dadaanan ng Israelita ay yung mga malalaking bato, yung mga mabibigat na boulders, hindi lang bato talagang mabibigat na boulders. Minsan talaga hindi nagiging hindi nagiging tuwid ang dadaanan kasi kailangan mong umiwas dito sa mga nakaharang na ito. Ito pa rin yung mga hadlang. Yung mga hadlang para dumating ang Panginoon sa ating buhay. At kaya nga hindi rin nagiging tuwid ang dadaanan niya. No? Kailangan pa magpaikot-ikot ng Panginoon para dumating sa ating buhay dahil may malalaking bato na nakaharang. Malalaking bato. At yung bato, ang simbolo nito ay matigas. No? Ano ba yung katigasan sa ulo o sa puso ng tao kung paanong hindi nagiging smooth yung pagdating ng Panginoon. No? Sabi rito, matatambakan ang bawat libis. Itong mga libis, hindi lang ito yung simpleng valley. Ito yung mga craters na malalaki, malalalim. Kailangan daw tambakan iyon, no, para maging patag yung daraanan ng Panginoon. At kung titignan natin yung ating buhay, ano ba yung mga bangin, yung malalalim na kuweba, yung mga yung mga parang malalalim na sitwasyon sa ating buhay na humukay ng malalim sa ating pagkatao, no, na kailangan nating punuan ng kung ano-ano. Ba alam natin tayo, bakit ba yung mga kabataan halimbawa kailangan mag-Facebook, mag-post ng mag-post, mag-TikTok. Kadalasan merong bangin na pinupunuan yung tao sa loob niya. Napakalalim na kadiliman, no, napakalaking kakulangan. Ito yung kulang. Minsan naman, 'di ba, bakit nagchichismisan yung mga nanay, no? Bakit kailangan mo mabalitaan yung buhay ng iba? No, kahit din sa mga pare, 'di ba? Bakit kailangan ng pare na lahat na lang ng gagawin niya kailangan naka-Facebook, no? Hindi naman ako nanghuhusga, pero kung makikita natin lahat ng aksyon ng tao na tumawag ng pansin, recognition, kilalanin ay isang alingaw-ngaw nung napakalalim na bangin na pinupunuan niya. Pero sabi rito ng Panginoon, kailangang punuan yung mga bangin na yan. Pero ang ipangpupuno mo, yung talagang mapupunuan. Kasi ang inilalagay ng tao doon sa mga kulang sa buhay niya ay hindi naman siya napupunuan talaga. Yung iba, di ba, inom ng alak. Ang bandang huli, kala nila liligaya sila pero mas lalong lumaki yung problema. Yung ibang tao naman, para matakasan yung problema, nagda-drugs, no? Pero wala namang nalutas na problema. Yung ibang tao naman, papalit-palit ng relasyon, no? Baka matagpuan niya na yung pagkatao niya dito sa bagong relasyon, hindi pa rin napupunuan. Sabi rito, tambakan, punuan. Pero dapat ang ipangpupuno ay yung nararapat na ipangpuno. Sabi ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in you. Ang kailangang ipangpuno ay ang Diyos din. Ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ayun yung magpapatahimik
at pupuno dito sa malalalim na bangin sa ating kalooban at sa ating kaluluwa. Sabi rito, at patagin ang bawat burol at bundok. At bakit papatagin yung mga burol at bundok? Ito kasi yung matataas na lugar. Sabi ng mga ama ng simbahan, ang ganda nga ng interpretation nila, ito naman yung mga kapalaluan ng tao, our pride, yung matataas na tingin natin sa ating sarili, that we think that we are better than the others. Ito raw yung kapalaluan ng tao. Palagi niyang gustong maging number one. No? Palagi niyang kinukumpara yung sarili niya sa iba. Kapag ka medyo lamang siya, ang ganda ng pakiramdam niya. Pero pag nalamangan siya, hindi na maganda yung pakiramdam niya. At ito raw yung kailangang ibaba. No? Kailangang patagin. To lower down our pride. Isuko natin yung ating kataasan, no, sa Diyos, no, dahil ang totoo, ang pinaka number one lang naman talaga, ang pinakamataas sa lahat, pinakamakapangyarihan ay ang Diyos. Pero sa tuwing gusto nating maging number one sa buhay natin, inaagaw natin yung lugar ng Diyos. No, 'di ba? Naalala ninyo sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus nung sinumpa niya yung Corazin at Bethsaida, sinumpa niya rin yung Capernaum. Anong sabi niya sa Capernaum? Gusto mong maging mataas at abutin ng langit, ikaw ay ibababa. Ganon din yung Torre ni Babel. Sabi sa Torre ni Babel, di ba? Tayo gumawa ng Torre, abutin natin ang Diyos. Gumawa tayo ng sarili nating pangalan. Ito ang kapalaluan o ang kayabangan ng tao. Gumawa ng sariling Torre para pantayan ng Diyos. At ito raw yung dapat nating ibaba sa panahon ng Adbyento. Ang isa lang naman ang ibig sabihin nito. Hayaan natin maging Diyos ang Diyos at hindi ang ating mga sarili. Sabi rito, at matutuwid ang mga daang liku-liko. At maganda ito. No, ano ba yung mga daang liku-liko? Crooked ways, no, mga baluktot na daan. Ang ibig sabihin ng mga baluktot na daan ay yung baluktot na paraan ng pamumuhay. Pwede nating sabihin, baluktot na pag-iisip o baluktot na kaugalian. No? At ito yung mahalagang simbolismo. Ang baluktot ay hindi tuwid. No? Sa Hebreyo o sa Biblia, ang tuwid, matuwid ay righteous or just. No? Ang baluktot, ito yung tinatawag na crooked or wicked. No? Ibig sabihin ng baluktot ay hindi sumusunod doon sa mga yapak na dapat sundan o yung mga hakbang na inilaan sa atin ng Diyos. Ang ibig sabihin ng baluktot, umaalis ka doon sa tamang daan. Meron kang ibang daang dinadaanan. No? At ito yung maganda ito, no? Naalala ko nga no, dati nag-sharing kami. May nag-share, sabi niya, baluktot yung daan ko, Father, kasi may daan yung Diyos, alam ko yung daan ng Diyos, pero may ibang daan akong gustong daanan. No? Ibig sabihin, kasama ako sa mga organization sa simbahan, pero may ibang buhay pa rin ako, no, na malayo sa buhay ko sa loob ng simbahan. At ito yung baluktot, no? May ibang daan na tinatahak yung tao. No, parang namamangka sa dalawang ilog, no? Hindi pwede, no? Hindi pwede dahil mawawasak ang tao. Kaya nga sabi rito, at matutuwid na ang liku-likong landas. Yung baluktot na pag-iisip, baluktot na katauhan ay matutuwid. No? Sabi rito, mapapatag ang daang baku-bako. No? At yung mga daang baku-bako, no, ito naman yung maraming, pwede nating sabihin, no, yung maraming kalat. No? Maraming kalat, maraming dumi sa dadaanan ng tao. Pag nagdaan ka ron sa mga nung nag-mission ako sa Samar dati, no, ang hirap ang hirap sumakay sa jeep kasi tumatalbog yung jeep dahil maraming kalat dun sa daan, no, bato, mga maliliit na bato, mga kung ano-ano, kaya nga baku-bako yung daan, no. At ito yung mga kalat, no. Ano ba yung mga kalat sa ating buhay na kailangan na nating pulutin? Kailangan na nating isa-isahing ayusin, no, i-sort out. Maaring sa relasyon din natin sa kapwa at sa Diyos, ano ba yung mga nakakalat diyan na napakagulo hanggang ngayon kaya patalbog-talbog ang ating relasyon sa bawat isa. Maaari nang ayusin sa panahon ng Adbyento. At sabi rito yung huling-huling salita, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. No? Kaya nga napakaganda ngayon, isa lang naman ang
layunin ng Diyos, no, kung bakit magkakaroon ng Kapaskuhan, bakit ipapadala yung bugtong ng niyang anak, at kung bakit mayroong paghahanda ng ambyento. Dahil isa lang ang gusto niyang gawin, ipakita ang pagliligtas na nais niyang ibigay sa ating lahat. No? Kaya nga, ang panahon ng Adbyento ay panahon para tayo ay bumalik sa pag-ibig ng Diyos. Katulad ng sigaw ni San Juan Bautista, ito ay para sa ating lahat. No? Kaya nga, ito yung pagninilay natin ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, isang malalim na pagninilay. No? Dahil katulad sinabi natin kanina, gumagawa ang Diyos ng isang kasaysayan ng kaligtasan para sa ating lahat. Sige, ngayon siguro maaari na nating itaas ang ating mga panalangin. Sino man pong mga nais magtaas ng panalangin, no, dito sa Zoom, mag-unmute po kayo, no, para mapakinggan natin ang inyong mga panalangin at itataas natin bilang isang katawan, bilang isang simbahan sa Panginoon. Panginoon, ngayong nasa panahon na po kami ng Adbento, nawa Panginoon, ang aming mga puso ay tulungan niyo po kami na ito ay maging handa para po sa pagdating po ninyo. Nalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, naway tulungan mo kaming makapaghanda sa iyong pagdating at magkaroon nawa kami ng mabuting pag-iisip upang makagawa ng mga bagay na makatutulong sa aming kapwa sa kabila ng mga hamon namin sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang mga may sakit, lalo-lalo na mga nakaranas po ng cancer at ang iba mga malubhan na sakit. Tulungan po sila, Panginoon, ganon din po ang kanilang mga pamilya. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, itinataas ko po ang ating pamahalaan, gobyerno natin. Sana sila'y magkasundo at sila'y matuklasan nila ang kanilang mga pagkakamali at sana'y sila'y at sana sila'y magkaroon ng kababaan loob alang-alang sa taong bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Heavenly Father, as we enter this season of Advent, we prepare our hearts to welcome your Son, Jesus Christ. Fill us with hope as we light the candles, remembering the light of your love that pierces the darkness. Grant us peace as we wait in joyful anticipation for the coming of our Savior. Help us to focus on the true meaning of this season, setting aside distractions and material desires. As we journey through these weeks, guide our thoughts and actions to reflect your grace. Come, Lord Jesus, come into our hearts, our homes, and our world. We pray this in the name of Jesus Christ, our Lord and King. Amen. Lord, hear us. Ngayon, itaas natin ang ating mga panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin nakatago sa ating mga puso sa panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Announcement. Si Tere po. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga nanonood po sa Facebook Live at dito po kasama po natin sa Zoom. Para po sa ating announcement, una po maraming salamat po ulit sa mga dumalo at sumali po sa ating huling entry program nung nakaraang Sabado sa Our Lady of Fatima Parish.
At sa mga susunod naman po na araw, ay na linggo po, sa December 21 na po ang ating Christmas celebration sa Green Sun Hotel, Chino Roses, Makati, na magsisimula po ng registration starts po ng 7 a.m. so hanggang 1:00 po ng tanghali. So paalala po muli sa ating mga coordinators na nawa po ma-update na po natin kung ilan po yung mga attendees natin per parish, and also inviting din po yung mga hindi po kabilang sa parokya pero mayroon pong grupo na sumasama po sa ating mga gawain po sa ating mga formation every month po. Ayun po, kasama po kayo. So pa-update na lang po ng ating listahan para po makapaghanda po tayo. And para naman po sa ating mga January events sa National Bible Month, January 10 to 12 po ang ating Bible Youth Camps. Paalala po, hanggang December 29 po ang last day of registration para po sa ating mga kabataan na nais po natin isama po sa ating ministry. And January 18 po, ay, tama ba yung ano po? Sorry po. Mag-jump na lang po ako sa January 25. Yun po ang ating commissioning. Kasama po ang ating butihing Cardinal Jose Advincola sa Pope Pius XII po. Simula po ng 1:00 ng hapon. Misa po ng 3:00 ng hapon po. Ayun po. Ayun lang po. Baka may nakalimutan po ako, sister. Po, tuloy po yung January 18 sa ating pong Bible Olympics po na ang magiging host po ay ang Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish po. So ang kailangan lang po natin ipadala po ng ating representative kahit sino, bata, matanda, kahit anong pong edad. At basta po may representative po tayo sa ating mga parokya. So matututo po tayo paano po natin pwedeng gagawin po sa ating pong sariling vicariate. So if ever po kulang po ng mga participants, i-join o i-group po tayo din sa iba't iba mga grupo. So, dahil po meron po yung mechanics already, no? So, si Sister Jackie po ang magsasabi sa atin. So, lahat po tayo ay naiyahan po doon. So, for our January 25 na commissioning po, meron na po tayong prize ng ating po uniform, ng ating polo shirt. So, it will be only 400 pesos. So, I know marami po sa inyo nakatanggap po ng biyaya ngayon pong Adviento sa darating na Pasko. So, ang ating pong polo shirt will be available po on December 21 po. So, kung sino pa may gusto mag-order, sabihin niyo po yung inyong mga sizes po. Ang mga sizes is from extra small up to 3XL. So, meron po yan. So, parehas po yung presyo. Ang design po, sa susunod, ipapakita po namin po sa inyong pong, sa ating pong group chat. Yan lang po, Father. Sige, salamat, Sister. So, encourage lang natin lalo na sa ating mga Bible apostolate ministry sa bawat parish na tulungan ninyo yung mga youth ninyo, no? Lalo pa nga yung mga interested na to be part ng Ministry of Biblical Apostolate. Kung maaari nga, merong mga ibang parish na sila mismo yung nag-organize para mag-caroling yung mga kabataan, no, at makaipon, no, para sa ating Biblical Youth Camp. No? Sa ibang mga parish na wala pang Biblical Apostolate, 2 lang yung hinihingi nating representative. Pero special, no, dahil meron ng Biblical Apostolate sa inyong parish, kahit ilan. No? Kaya nga, kung medyo marami, simulan nyo na po yung pagtulong sa kanila. No? At kailangan natin yung number sa December 29 kasi nakikipag-contact na po kami sa St. Michael's Retreat House. Yung ano naman po natin, yung uniform, maganda po yun, no? Makita tayo ni Cardinal sa January 25, no? Merong isang uniform. Yung uniform, ang symbolism niyan with one purpose, no? Or with one goal, no? At ang goal natin ay ipahayag yung salita ng Diyos. No? Pwede niyo pong pag-ipunan, no? 400, yung mga mapapamaskuhan ninyo, ipunin nyo na po. Kung para hindi nyo na magastos, padala nyo na kay Tere o kay Sister Laces o kay Sister Lani. Sige po. Sige, magandang gabi sa inyong lahat. No? Have a good night of rest kasama ang ating Panginoon. Tanggapin natin ang blessing. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.
Humayo Amen. kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Salamat Father. Salamat sa Diyos. Salamat Diyos. po, Padre. Thank you, Father Adol. Thank you, Thank you, Father. Salamat po sa mga Salamat po sa taga-UST. inyo. Thank you po. Thank you po. Hi po. Salamat. Thank Maraming you. salamat. Good Ingat night. kayong lahat. See you on Good night December po. 21. See you December 21. See you next week also through Zoom. Okay po. Thank you. Opo. Good night. Good night. Good night po. Good night. Good night po. Salamat po sa inyo Salamat. lahat.